Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yoo-hoo! Alright mga kaibigan, welcome sa ating programa. Araw ng Lunes, dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po niya balingkod, Alasinto. Nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Mayong hapon kaninyong tanan, mga kaigsunan. Kumusta ka mo diha? Karong adlaw nang hinaot kita gihapon nga mas maayo pa sa hapon ang adong panginabuhi diha. Kaya lagi hapon o medyo init-init ang panahon mga kaigsunan. O kumusta ka mo karong adlaw? Lunes na po, o 29. Hinaot nga nato sa maayong panglawas, nato sa maayong panghuna-huna. Kamusta mo diha pre, mga amiga nako, mga amigo, mga amiga, mga amigo. Og padayon gihapon kita ninyo naminaw sa adong tulumanon ang Radyo Mindanao. Salam doon ka ni kudantan mga don, mga reyang mga kita mga waktu ni. Ayos! Marami nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Siyempre sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Diyan sa Cotabato City, sa Takurong, Sultan Kudarat, Maguindanao, Kidapawan. Ang dami nakikinig sa atin dyan sa Samal Island. Isang mainit na hapon sa inyong lahat dyan. At isang oras na naman tayo magsasama-sama. Puro chismis na naman. Yung aming sponsors, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper, mga kaibigan, available na sa inyong mga paboritong newspaper dealers. Sa Zamboanga, ang ganda ng nila, banner nila, Firing Squad. Pinatay ng MILF yung 3 lalaki. Firing Squad nila, mga kaibigan. Basahin ninyo. Yan ang kanilang banner story. At yung headlines naman ay Muslims, Christians vow strong support to Duterte. At police, military in heightened alert after death of jihadist leader. Na si Muhammad Jafar Sabiwang Magid ng Ansarul Khilafa. At headlines, SAYAF now operate in Basilan Sea. And then sa Central Mindanao, hunt continues for escaped prisoners. Ganda na story na ngayon. Yan ang dyaryo. Meron pang libreng kalendaryo. Yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bumili na kayo. Available to dyan sa iba't ibang dealers dyan sa Zamboanga City, sa Pagadian, meron sa Davao, Kidapawan, Cebu, Manila, sa Islamic Center, sa Quiapo, meron, marami. Cotabato, meron. At yung kanilang technology tips, how to protect your phone if it gets stolen. At siyempre, yung kanilang recipe section, pork tenderloin salpikaw. Wow! Napakadali lang itong salpikaw, mga kaibigan. Prito-prito lang naman. Lagyan mo lang ng toyo, konting suka, konting bitchin, ayos na yan, black pepper. Nako, sarap niyan. Tapos pag iahain mo na, pahira mo ng, lagyan mo ng konting butter. Nako po. Sarap. At siyempre, yung paborito nating health columnist ng Mindanao Examiner, na si Dr. Willie Ong. Ang kanyang health tips ngayon ay first aid sa mga napaso, nasunog o naputukan. Anong klaseng putok? Maraming klaseng putok. Naputukan ka ng rebentador, naputukan ka ng baril, naputukan ka ng lobong may tubig.
At syempre sa Cebu Examiner, 1,000 show up in Bohol Drug Symposium. Jesus Miracle Crusade takes center stage. Wow! Mabuti pa tong Jesus Miracle Crusade dyan sa Tuguegarao City. Napaka-aktibo, grabe. Wala tayong nababasa, naririnig na mga ginagawa ng Jesus Miracle Crusade, kundi itong dyan sa Cagayan Province sa Northern Philippines. Itong sa pangunguna ng mag-asawang si Brother Danny Cuarteros at yung kanyang si Sister Jenny at yung kanyang mga pamilya, mga anak. Wow, napakasipag. Kaya naman kung bumuhos ng grasya sa pamilyang to, talagang matindi, parang bagyo. Galing sa Panginoon. At syempre sa Cebu Examiner pa, Filipinos and Vision Vetter Living in 2040. Layo pa nito. 2000 ano pa tayo? 17 pa lang. Bakit naman itong ginawa ng NEDA? Na yung mga Pinoy daw umaasa ng isang magandang pamumuhay sa taong 2040. Baka hindi na sila abutin dahil mamatay na sila sa gutom. Hirap kaya. Katulad natin, ako, class C ako, working class. Diba? Working class tayo. Ibig sabihin nun, isang kahig, isang tuka. Kailan kaya darating sa atin ang swerte, ang grasya. Ay mamaya mga kaibigan, paparinig namin, merong magandang sinabi tong si Raffy Tulfo. Pinagmumura mga congressman. Dahil balik na naman yung pork barrel pala. Itong mga ibang mambabatas, grabe talaga. Imagine para nilang hinaharas yung mga head ng government agencies. Kapag hindi pumayag dun sa kagustuhan nila na magkaroon ng insertion ng pork barrel, pinagbabantaan na tatapyasan ng budget. Grabe itong mga ibang mambabatas, although hindi naman lahat, pero sa budget hearing, meron pa nga dyang isang mambabatas tinatanong si Social Welfare Secretary Tagiwalo nung bakit daw hindi ino-honor yung mga referral. May sumabat kagad na wag natin bigyan ng budget kaya ng piso. Ang ina mo. Imagine, DSWD, hindi mo tinanggap, hindi lang napagbigyan yung kagustuhan mo. Pagbabantaan mo. Na tatapyasan mo ng budget. Grabe. Panahon na ni Duterte ngayon. Ang problema dyan sa Kongreso, sa mga mambabatas, although hindi naman lahat, ginagamit nila itong pork barrel para makapag-square sa suporta dito kay Pangulong Duterte. Okay, susuportahan ka namin, pero yung programa mo talagang susuportahan namin, pero kailangan pagbigyan mo rin kami. Tapos ginagamit nila dito yung kanilang mga constituents, kunyari. Para sa aming mga constituents to. Yung pala, may mga insertion. Kaya itong nung napanood ko itong sinabi ni Raffy Tulfo, na maganda yung nilalaman at isa sa mga inaakusahan dito si Edsel Lagban. Pero todo naman ang pagtanggi ni Congressman Edsel Lagman. Dito sa mga akusasyon itong si Tulfo. Pero talagang makikita nyo mga kaibigan sa sagot nitong si Edsel Lagban, sabi niya dahil ayaw daw labagin ni Social Welfare Secretary Tagiwalo yung kanyang prinsipyo, ililipat na lamang nila yung kanilang pork barrel sa ibang ahensya na papayag na i-align yung kanilang kahilingan para sa kanilang mga constituents. Bakit ba kayo ganyan? Naku po, ano ba naman kayo? Bago na yung gobyerno ngayon, ganun pa rin tayo. Yung lintik na pork barrel na yan, yan ang problema. Kita nyo, may mga nakulong na nga. May mga nakulong na mga senador, mga mambabatas. Dahil sa pork barrel. Alam nyo mga kaibigan, basta kwarta na.
Basta kwarta na, lahat nabubulag. Kita niyo yung hila ng kwarta. Di ba? Anyway, tignan natin yung pakinggan natin yung sinabi ni Tulfo kung makakaano tayo. Makaka-hook up tayo. Ito isa kanyang programang Raffy Tulfo Action. At maganda yung itong mga pinag-usapan dito dahil kitang-kita talaga kung paano namamaniobra ng mga ibang mambabatas, although hindi naman lahat. Yung kanilang pagpupumilit na magkaroon ng pork barrel. Kaya nga sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na talagang may pork barrel. Kaya lang hindi pa natin makuna ng pahayag itong Pangulong Duterte tungkol dito sa pork barrel. Alam niyo mga kaibigan, itong pork barrel, ito ang ugat ng korupsyon. Meron dyan kunyari magpapatayo ng tulay. Magpapatayo ng tulay sa gitna ng bukid. Siguro mga 100 meters na tulay yan, tapos putol na. Meron naman dyan nung panahon nitong si Gloria Arroyo, namahagi ng mga fertilizer sa mga magsasaka umano sa Makati City. Tingnan ninyo. Sabay tatanim niya sa simento. Sa JP Rizal, sa Guadalupe. Di ba? Tapos kung ano-ano pang mga foundation na pinaglalaanan ng mga pork barrel. Tapos meron pa dyan magpapagawa ng kalsada. Yung pala may mga katkong sila. May mga cut sila. Kunyari kailangan ng 100 million, di ba? Tapos ang makukuha nilang komisyon 50 million. Ganyan yung kay Napoles. Kaya kasuka-suka kayo mga suka-suka kayo mga walang hiyang mga tao na walang inisip kundi ang magpayaman at magnakaw. Kaya niya bang ipakain sa pamilya ninyo yung mga salaping ninanakaw ninyo? Pakinggan natin yung sinabi nitong si mga kaibigan. Itong sa programa nitong si Raffy Tulfo at para marinig ng lahat at ng publiko at marinig din ng iba yung tugon ng mga inaakusahan nitong si Raffy Tulfo. Tulad ng pinangako ko sa aking FB page means ako ay mag-o-plan tukhang sa umpisa ng ating programa. O-plan tukhang meaning tayo ay kakatok at maghahangyo. Kakatok tayo sa mga congressman sa kanilang mga konsensya. Kakatokin natin yung konsensya ng mga congressman at tayo hihiling, hangyo. Para tantanan na nila ang DSWD, tantanan na nila yung pera ng bayan. Ito yung issue ngayon, Ninse. Lumabas to sa dyaryo. In fact, binatikos ko na to noon, mukhang wala talagang kadala-dala itong mga congressman na ito. Bawal na kasi yung pork barrel. Yung PDAF. Wala na. Dahil sinabi ng Supreme Court, hindi na pwede. It was declared as unconstitutional, illegal ng Korte Suprema. Correct. So ang ginawa nito mga congressman, naglagay sila ng pera sa DSWD, budget insertion ang tawag niyan. Kung ilang bilyong piso. Pagkatapos, sinabihan nila yung DSWD, naglagay kami ng pera dyan sa inyo, ayan ay para budget namin sa aming distrito upang makapag-refer kami ng mga taong ipapasok namin sa programa ninyo. Tulad ng CCT, Conditional Cash Transfer, at meron pang iba, itong Protective Services Program. Ano yung Protective Services Program? Ito yung sa pagpapalibing, transportasyon, educational, food, and medical assistance para sa mga mahihirap na Pilipino. So ang dami pala talaga na para mapagserbisyuhan yung taong bayan. Naglagay sila ng pera dyan para makalikot nila. Budget insertion nga. Para pakialaman nila. Para diktahan nila ang DSWD. Exactly. So, wala na kaming pork barrel, PDAF. Ito ngayon, gagamitin namin yung DSWD. Sabi nila, lalagay kami ng pera para meron kami magamit upang meron silang may distribute na pera sa kanilang distrito kuno. Ngayon, hindi pumayag
si DSWD Secretary Tagiwalo. Etong si Judy. Kaya hanga ako sa iyo, Ma'am Judy, kung nanonood ka. Panindigan niyo po yan. Marami ho kayong kakampi rito. At sa matter of fact, taong bayan po kakampi niyo rito. Sabi nga ni Secretary Judy, no can do. Pinagsabihan niya lahat ng mga tauhan niya sa DSWD, yung mga request for referral ng mga congressman, tablahin. Meaning, wag pansinin. Abay, nagwala itong mga congressman. Nagwala. Yung budget ng DSWD for the whole year na abot sa 130 billion pesos. Sisibakin nila. Kakatayin nila. Aba. Ang sabi nito mga putang inang congressman na ito, yaman din lang na wala kaming pakikinabangan dyan sa DSWD. Kakatayin namin yung budget ninyo hanggang 500 million lang. Taman-tama lang isang buwang pasweldo sa lahat ng mga tauhan ninyo. Ano yan? Blackmail? Ano yan? Blackmail nga! Panggigipit? Harassment? Diba? Ano pa ba pwede mong itawag doon? Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan, the power of the purse, upang man-blackmail. In aid of legislation. In aid of legislation. Yun. Akala ko ba ang mga congressman, kayo po, hinalal, para gumawa ng batas, hindi para gumawa ng pera sa sarili nyo. Kaya nga dapat ipagbawal na Nincy. Pero mahirap to Labanan to sa Kongreso Laban ng mga kurakot versus sa mga prinsipyo. Bakit kasi natin pinaghahawak ng pera ang mga politiko? The politicians, especially to mga members of Congress, upper and lower house, they're not supposed to. Dapat mag-concentrate lang kayo paggawa ng mga batas para sa kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Ang nangyayari, Nins, hindi Sila ay nagpaluklok sa pwesto para maghanap ng proyekto, para maghanap ng mapeperahan, para maghanap ng makurakot. Yun ay nagiging SOP. At hindi para manilbihan at kumbaga bilang public servant. Yun ang nagiging norm ngayon Pag sinabi kasing congressman, hindi ba kayo nahiya mga congressman? Ang tawag sa inyo ngayong karamihan ng mga Pilipino is buaya. Pag sinabing congressman, maski na sa mga sine, sa pelikula, ang depiction talaga pag dinidepict sa mga pelikula, pag congressman, buaya. Hindi nga, lahat ng Pilipino halos, making paslit, pag sinabing congressman, anong tingin mo sa congressman? Buaya. May label na kurakot. Kurakot. May ganun, no? May label. Buitre. Bulldog. Hindi pa kayo nahiya niyan? Lahat yan. Pag sinabing politiko, usually congressman, buaya. Kaya nga dapat kayo mga politiko, mag-concentrate kayo, especially kayo mga congressman, mag-concentrate na lang kayo sa paggawa ng batas. Huwag na kasi kayo makialam sa budget. Oo nga, may kapangyarihan kayo para mabalanse. You have the power of the purse. Pero ang dapat naman magkaroon ng kapangyarihan na para mag-distribute niyan yung executive. Kaya nga di ba? Merong kanya-kanyang 3 branches yan power. Oo. Each branch of the government. Executive, magdi-distribute ng pera. Kayo, legislative, gagawa ng batas. Although, meron kayong power of the purse, pero executive dapat ang mag-distribute ng pera. Ngayon, ang nakakatawa nito, pati yung judikatura, judiciary, gusto na rin makisawsaw sa CCT. Ayon dito sa report, gusto na rin makisawsaw dito sa PSP. Hindi lang binabanggit dito sa report kung sino sa mga membro ng judiciary ang humihingi ng karapatan na sila ay makapag-refer ng mga taong ipapasok nila sa program ng DSWD, anak ng tipaklong. Kayo sa judiciary, kayo dapat ang inyong tungkulin, yung magsintensya, magkaso, at siguraduhin lahat ng mga sentensyahan ay tama. Lahat ng mga Pilipino ay makakakuha ng hustisya. Hindi para kayo ay makakuha ng pera. Bakit gano'n na lang interest nila dito sa Yun budget sa DSWD na ito? Di ba although alam naman natin ang sagot. Pero grabe, no? Para gipitin mo, diktahan mo. Ito. I-blackmail mo. Ang isa sa mga gumigipit, kaya nga sabi ko kay Odette, sa ngalan ng patas na pamamahayag, tatawagan natin ngayon
Itong si Deputy Speaker, South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez. Isa siya sa mga nanggigipit. Di umano ayon sa report sa DSWD at siya yung nagbanta na binablockmail yung DSWD. Kapag hindi mo kami binigyan ng pera dyan sa DSWD, karapatan makapag-refer, kakatayin namin ang buong budget nyo for next year. Kasama rin sa mga nagbabanta, ayon sa report, si Congressman Edsel Lagman. Kasama rin sa nagbabanta, si Joey Salceda ng Albay. Mga oposisyonisto, mga sa kabilang bakod kasi yung mga yan eh. Kabilang bakod ba ito? Halata mo eh. Ito yung mga yellow cards. Yan, yun. Hindi, wala tayong pakialam kung diba, saan bakod kayo, kung saan kulay kayo. Oo. Di ba? Tawagan mo, Odette. Hindi, Odette, di ba sabi ko ito yung unahin natin? Kasi nangako ako sa FB page natin, Nins, na ibubulgar ko ayon dito sa report. Ngayon, kakausapin natin sila, totoo ba itong report na kayo ay nanggigipit, nananakot, nang ma-blackmail sa DSWD? Sa ginagawa nyo ito, akala nyo maiipit DSWD? Hindi eh. Kahit na tanggalin yung buong budget ng DSWD, mabubuhay pa rin yung mga taga-DSWD. Yung mga pobre natin mga kababayan ang apektado nito na umaasa lamang sa DSWD. Hindi ba yung ginagamit yung mga kukote nyo, mga congressman? Diba? Tawagan mo, Odette, si Congressman Pantaleon Alvarez, yung speaker. Tawagan mo kung sino matatawagan niya sa Kongreso. Nakaka-high blood to eh. Para magkalinawan. Pero alam mo, Idol, hanga tayo dito kay Secretary Taguiwalo. At least hindi siya nagpapaduro. Yes. At least hindi siya takot. Kung nanonood ka, Secretary Taguiwalo, ako po'y sumasaludo sa iyo. Keep it up. Huwag ka magpatakot. Maraming nasa likod mo dahil ikaw ay nasa tama. Huwag kang magpaduro. Pinanindigan niya eh. Sabi ni Secretary Taguiwalo, no way. Inutusan niya at matauhan niya, huwag pansinin yan. Ibasura yung mga referral na yan. Hindi siya nagpa-intimidate. Kasi nga po, sinasabi na po namin dito, noon pa, kapag binigyan mo ng karapatan, kapangyarihan, yung mga congressman na yan, na mag-endorse, mag-decide kung sino ang mabibigyan ng mga biyaya galing sa DSWD, yung tinatawag na 4Ps at saka itong PSP. Ang gagawin ng mga yan, ipapasok nila mga kaibigan, kamag-anak. Di ba? Yung mga kaalyansa. Supporters nila. Mga supporters nila. Yun lang. Yung mga tumulong sa kanila sa kampanya. Lahat yun ipapasok nila. Now, kapag hindi ka kasama sa kanilang grupo, sorry ka na lang. Ganun ang mangyari. Gagamitin nila ito sa kanilang sariling pang self-interest. Sariling pang interest. Di ba? Nakaka-high blood to eh. Gumagawa na nga ng tama itong nasa gobyerno natin, itong mga taga-DSWD, ipipilitin yung, di ba, maging corrupt. Yun na nga. Masasama sa inyong pagiging corrupt. I'm not saying na you are corrupt, but in a way, it will lead to that. Kasi sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yung PDAF. Ngayon, this is another form of PDAF. Maglalagay kayo ng pera sa DSWD at ikiklaim yan later on na as yours para tulong nyo sa inyong distrito. That's still another form of PDAF. God damn it. Diba? Come on. Let's be frank and honest here. Sinong niloloko nyo? Ang niloloko nyo, mga lolo nyong panot, mga congressman. Kayaya kayo. Lahat ng mga tao sa Pilipinas, tatanungin po ninyo, pag sinabing congressman, anong lumalabas sa isipan nyo? How would you picture out a congressman? Alam nyo po mga kapatid, congressman, malaking tiyan, mukhang buaya, mukhang buitre, kung ano-ano pang halimaw. Hindi pa kayo nahiya niyan? Lalo nyong, di ba? Sa ginagawa nyo ito, lalo nyong ginagatungan yung bad impression ng taong bayan sa inyo, mga congressman kayo. Nasaan na? Ito mga congressman na ito, mag-oplan tokhang tayo. Oplan tokhang naman natin sila ngayon. Oplan tokhang to sa korupsyon. Yun, sa panggigipit. Kakatok tayo sa kanilang mga konsensya at maghahangyo tayo na sana makonsensya sila. Huwag na nila pakialaman, huwag na nilang pag-interesan itong pera ng mga pobreng Pilipino. Because pera ito ng mga pobre. Mahiyaya naman kayo. Tapos na yung maliligayang araw nyo, nangurakot na kayo noon
sa PDAF. Panggawa ng kalsada para sa mga hirap dapat talaga yun pa rin. Kasi may kinabang nun directly, farm to market road at kung ano-ano pa. Kinurakot yun na. Pero ito talaga rin sa matindi. Kasi talagang poor piece. Ito yung poorest of the poor eh. Poorest of the poor, yung mga naghihikahos na halos wala nang makain, na wala nang maibigay na pambaon, maipakain sa kanilang mga anak para makapunta sa eskwelahan. Kaya nakita ng gobyerno, sige, tutulong kami kahit papaano. So you can survive. Then aalisin nyo, Nakagalit talaga. Diba? Totoo lang. Tawagan nga itong si Edsel Lagman. Odette. Yung mga pumapalag dyan, yung mga... Sana nakikinig itong mga yung mga botante nito mga congressman. Meron po kayong karapatan. Mag-login po kayo doon sa kanilang FB page. Doon sa website po ng Kongreso. Pagmumurahin yung mga ito. Bahala no kayo kung anong klaseng murang gagawin nyo para batikusin sila. Bahala no kayo. Hindi ko na kayo diktahan. Kung pwede padala nyo siya ng sulat. Karapatan nyo yan kasi kayo ang nagloklok sa kanila kung saan distrito sila. Padala nyo po ng sulat, kundinahin nyo po itong pinanggagawa nila. Hindi pwede. Dapat malaman ng taong bayan. We are reporting to the taong bayan. Ngayon, ang sasabihin nila, kami, gumagawa ng aming trabaho in aid of legislation. Yun ang papalusot nyo. Kami naman sa media, ginagawa namin ng trabaho in aid of proper information dissemination. Lahat ng kalokohan ninyo, i-disseminate namin properly para mapahiya kayo. Para hindi na kayo butuhin ulit ng taong bayan. Nasaan na, Odette? Wala. Lunes na Lunes? Lahat sila Hindi, kasi absent. nilagay ko sa FB page natin Siguro nabasa ng mga lintik na ito. Kaya biglang nagtago yung mga congressman. Nabagang buntot ng mga lintik na ito. Ayan, may tinatype na. Andyan na ba? Sige, Congressman Lagman. Sige, kausapin natin. Hindi talaga pwede. Sobrang hindi. Sabi nga natin, maghalo ang balat sa tinalupan. Oo. Pera ng mga pobre ito Di ba? Direktang maapektuhan yung mga pobre natin na kababayan. Sabi mo, the poorest of the poor, sila yung may kinabang sa CCT, sa 4-piece. Tapos kakalikutin ninyo, kukurakutin nyo, at kayo dyan sa judiciary. Hindi pa malaman kung ito ba yung mga judges o mga justices. Gusto rin makisawsaw Pati yung mga... sila, no? Yes! Pinag-interesan. Mga member ng judiciary. Ayon dito sa report, kung tama itong report na ito. Oo, sana malinwanagan yan kung pati ba sila nakikisawsaw dyan. Siyempre, si Secretary Tagiwalo, huwag natin tawagan dahil baka lalong mapag-initan siya. Diba? Lalo malalagay sa hot water. Itong away nila, Congress and DSWD, nangyari ito sa isang budget hearing. I'm sure si Secretary Tagiwalo hindi siya magsasalita kasi ayaw na niya painitin yung issue. Tayo magsasalita in behalf of the Filipino people. May karapatan naman tayo. Diba? At kayo po, sige. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Edsel Lagman. Sir, Congressman Lagman, magandang hapon po, sir. Salamat naman po at tinanggap yung tawag natin. Congressman Edsel Lagman, sir, magandang hapon po, Kong. Magandang hapon. Are we on the air? Yes, we're on the air po, Sir Kong. Oo. Sa Wanted sa radyo, live po tayo sa Action TV Channel 41, sa Radyo 5 at saka sa FB page po ng Rafi Tulfo in Action. Kong, nag-aaway na po ngayon ang ilang member ng Congress, kasama na po kayo doon, at saka yung DSWD, pinag-aawayan daw po. Hindi ko kasama sa mag-aaway, Rafi. Hindi po kayo kasama? Hindi ko nakipag-aaway sa DSWD. Okay. Pero kasama na po ata kayo doon sa nagsasabi sa DSWD na dapat bigyan ng karapatan ang ilang miyembro ng Kongreso para doon sa pag-refer, magbigay ng referral endorsement sa 4-piece. Hindi ko sinabi yon. Ang sinasabi ko, bakit pinipilit natin si Secretary Tagiwalo na gawin ang salungat sa kanyang prinsipyo? Kung ayaw niya, wag na maglagay ng pundo yung mga congressmen dun sa DSWD sapagkat bakit pinipilit natin yung secretary na lumabag sa kanyang prinsipyo. Okay, pero hindi ko kayo kasama ba doon sa nagsasabi, kasi ayon po sa report ikukot ko po itong sa Philippine Star na kung gayon din lang daw na ayaw pong pumayag ni Secretary Tagiwalo ng DSWD na payagan na magbigay ng referral
tanggapin ng referral ng mga congressman, yung budget daw po ng DSWD ni 130 billion, ikakat daw po yan to 500 billion. Hindi ako kasama dyan. Sino po yung mga kasama dito, Bakit sir? naman paparusahan mo ang isang sekretary ng kabinete na ayaw lumabag sa kanyang prinsipyo? Opo. Okay, kasi ayon po sa Hindi ako report... kasama dyan. Mali ang report na yan. Ang sinasabi ko, huwag natin pilitin si Secretary Taguiwalo na lumabag sa kanyang prinsipyo. Aha. Kung ayaw ni Secretary na malagyan silang pundo doon para sa mga distrito ng mga congressmen, di ilipat sa ibang departamento. Ilipat? Bakit po ililipat? Sapagkat ayaw nga ng Secretary. Hindi, di ba sir, para sa DSWD talaga ang karapat-dapat? Hindi para sa kanya yon. Over and above sa kanyang budget yun. Okay. Kaya nga po, Kaya di ba? kung ayaw niya, huwag na natin pilitin. Kaya nga po, bakit po ililipat from DSWD to another agency? Kaya ayaw nga ng Secretary yan manage yan eh. No sir, gusto po ni Secretary, ang ayaw po ni Secretary ay yung pong mga congressman magbibigay po ng endorsement letter, referral sa DSWD. Kung merong konflikto sa Secretary, huwag na natin pilitin labagin ng Secretary ang kanyang prinsipyo. Okay. Kaya huwag nang ilagay doon ang pundo. And then, sir, pwedeng hanapan ng ibang departamento na kung pwedeng ilagay doon ang pundo. Bakit po sa ibang... Para sa mga distrito, hindi yan para sa congressman. Sir, okay. Para sa distrito ng congressman yan. So yeah, I know sir, ibibigay po ito pala, so what you're saying is, ibibigay ito sa isang departamento na friendly po sa Kongreso, na papayag na makipagsabuatan sa mga taga-Kongres? Hindi papayag. Ikaw naman, Rapi, bakit ang mga pag sinasabi sabuatan? Walang sabuatan. Sir, ang sinasabi ko lang sir, kung anong nasa dyaryo sir. Ayaw ko kaninang sumagot sa tanong ninyo sapagkat merong prejudice na kayo. No sir. Walang sabuatan. Binibigay ang pundong yan para sa mga distrito. Okay, kaya nga sir, bakit nyo po tatanggalin yung budget sa DSWD nung ayaw nga ng secretary na i-manage ang pundong yan. Kaya ililipat sa iba, Rafi. Did she really said that na ayaw niya? O ayaw niyang tumanggap po ng mga referral endorsement? Ayaw niyang lumabag sa prinsipyo niya, Rapi. Kaya nga, ayaw niya lumabag sa prinsipyo niya na magtanggap po, mag-entertain ng mga referral sa members of Congress. Naghahanda na ako sapagkat meron pa ako isang meeting, Rapi. Palagay ko, pinaliwanag ko na ang gusto kong sabihin. Hindi ako kasama doon sa nagsasabi na bawasan ang pundo ng DSWD. Pero ayon po sa report, natin ang isang sekretaryo sa kanyang prinsipyo. Pero sa report dito, ang sinasabi, kayo raw po at saka si Joey Salceda ng Albay, ang nagrereklamo bakit na-deprive kayo ng share of the PSP money. Sir? Hindi kami kasi doon nakalagay 0. Bakit 0 kami? Yung iba hindi. Gusto namin sana equal. Pero palagay ko, nasolve na yan sapagkat meron lang mali sa computation. So sana sinabi nyo, sige, wala na lang lahat. Bakit parang nagreklamo kayo, meron si ganito, meron si ganon. Dapat ako meron din sana sir, kung talaga maprinsipyo kayong congressman, mawalang galang na, lahat ay wala na lang. Hayaan natin DSWD. Hindi, wala kaming sinabing ganon. Ang sinabi namin, pagbutihin yung computation at yung implementasyon ng mga standards parang pantay-pantay. Palagay ko naman, pumunta kayo sa transcript para makita ninyo ang tamang sinabi. Huwag ka kayong maniwala sa sabi-sabi lamang. Hindi po, kinukot ko po yung sa dyaryo. Isa pa sir, ito po ang kasamaan nyo si Congressman Ferdinand Hernandez. Ang sabi raw niya, ayon po sa report, binabanta niya ang DSWD na ikakat yung budget from 130 billion to 500 million na lamang kasi nga po ayaw daw pumayag. Hindi ako kasama ho dyan. Hindi ako kasama dyan. Hindi ka kasama. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ka kasangayon sa ganon. Hindi ako sumasang-ayon sa ganon. Bakit naman paparusahan mo ang sekretaryo na gusto niya lang sundin at sa kanyang prinsipyo? Salamat, okay, sir. Rafi, maraming salamat. Maraming salamat din, sir. Alright, mga kaibigan, napakinggan niya. Mali daw yung palitan ng nitong si Rafi Tulfo at si Edsel Lagman. Dahil lamang sa issue ng pondo na ayaw tanggapin ng DSWD. At talagang pork barrel yun kasi sabi nga ni Lagman over and above the budget ng DSWD.
So, Ibig sabihin, yung sobra. Over and above. Ibig sabihin nga, may pondo yung DSWD. Okay, Secretary Taguiwalo, bibigyan ka pa namin ng 100 million. Pero yung 100 million na yan, para sa mga distrito naming mga congressman yan. Ito, kami, si Congressman Nino, si Congressman Richard, si Congressman Sammy, si Congressman Philip. Sabi ni Secretary, hindi naman pwede yan kasi hindi ko magagawa yan. Kaya nga pinagpipilitan ni Lagman, kung ayaw ni Secretary Taguiwala na labagin yung kanyang prinsipyo, pwede huwag natin ipilit, humarap tayo ng ibang ahensya at doon natin i-insert. Grabe mga kaibigan, kitang-kita nyo, no? Yung mga pork barrel, bago na yung gobyerno, bulok pa rin yung sistema. Talagang hindi mawawala yung pork barrel na yan. Kasi yan ang source ng kanilang extra income. Imagine mga kaibigan, sa kayo makakita, nung panahon ni Arroyo, nung panahon ni Aquino. Yung kay Aquino matindi, may PDAF na, tinanggal nila yung PDAF kasi sabi ng mataas na hukom, labag yan sa konstitusyon, illegal. Ang ginawa naman itong mga nasa Aquino government, ginawa naman nilang DAP, Disbursement Acceleration Program. Ganon pa rin yun, pork barrel pa rin yun, kahit anong gawin nyo, parang prostitute yan yung mga prostitute, kahit sabihin mong sex worker yan, commercial worker yan, prostitute yan, ang labas yan, puta pa rin. Ganon pa rin yan. Magbabayad pa rin ng mga tao para makatikim sa laman ng mga prostitutes. Whether you call that prostitute, sex worker, commercial sex worker, ganon pa rin yan. Parang magdanakaw yan sabihin magdanakaw, mandarambong, magnanakaw, hold-upper, kriminal, lahat yan pare-pareho. Yeah? Tama yan. Nandun pa, nabanggit yata na yung kasama yung mga hukom kasi ang dapat kasi dito, alam nyo, mga kaibigan, kaya nga tinawag tayong mambabatas. Ang trabaho natin, gumawa ng batas at hindi gumawa ng pera. Diba? Hindi naman lahat natin sinasabing ganun, pero mayroong mga ganyan. Kaya nga may mga nakakulong Kasi kung walang ganyan, walang nakakulong. Katulad dito si Senator Juan Ponce Enrile, nakalabas lang dahil sa katandaan. Nung nasa loob siya, halos hindi na makakilos, nasa wheelchair. Pero nung napalabas na, malakas pa sa alas 4. Malakas pa sa pusa. Si Gloria Arroyo, nung nasa ospital, parehang gamit ng neck brace. Pagkaharap ang media, nako, may neck brace. Pag may mga photographer, may video man, nako, may neck brace. Pero minsan nakunan siya ng litrato kasama yung sa parte yata nitong si Attorney San Panelo. Di ba? Nandito nakikipagtagayan ng red wine na napakamahal, walang neck brace. Nung nabasura yung kanyang kaso, meron pa ba kayo nakitang neck brace? Wala na. Ayan ang problema. Di ba? Mga kaigsunan, tanawa ko ninyo. Habi na ito, kininglain na itong presidente, bago na itong presidente, si President Duterte, mawala na kanang corruption, no? Pero nagsugod na po, naglain lang ba? Lain lang ang ngalan, lain lang ang style, ang ilang ginahimo karon, pero pareho lang gyapon to corruption, mga kaigsunan, no? But din usahay taga-sabudan no? Naglibog na usahay ng atong mga naadias taas, mga kaigsunan ng mga congressman nato nga untaan sila maghimo og mga balaod. Pero muain ra po na sila, apil-apil mo na sila mga proyekto, project sa DSWD, project sa ubang mga ahensya sa atong gobyerno, aron lang nga mga kwarta, mga labog, mga pondo, kay lagi daghan po na sila mga bisyo nga ilang suportahan tingali mga kaigsunan. So lahi lang ang tema ba, lahi lang ang ngalan, pero pareho lang gyapon to, corruption gyapon, mga kaigsunan, diba? Tama. Pinagtataka natin dyan, alam nyo, kahit walang referral yung mga mambabatas na yan, kunyari walang referral sa DSWD, yung mga pobre katulad natin, pwede naman tayong pumunta sa DSWD at manghingi ng gamot. Hindi natin kailangan ng referral sa isang congressman. Hindi natin maubos maisip kung bakit kailangan ng referral. Para ano? Kahit walang referral, pumunta tayo sa isang ahensya ng gobyerno. Dapat gumawa ng hakbang ang ahensya ng gobyerno kung may kailangan tayo. Diba? Yun ang simple lang yan. Murag naungso ba na siya? Ato ka muna, dito ka mga yung rekomendasyon dito ni Mayo. Mga rekomendasyon, aron tagang kag binisina, tagang kag kwarta. Yan ang mga problema dyan pagdating sa budget hearing. O kaya pagdating naman sa commission on appointments, nako, pag galit sa'yo, hindi ka, i-disapprove nila yung appointment mo. O talagang brasuhan.
Di ba? Grabe. Kaya kailangan dito yung political will nitong si Pangulong Duterte. Yes. Kasi ang laban dito, nako, brasuhan to. Hindi namin susuportahan ng budget mo, Pangulong Duterte. Ang laki-laki ng budget mo, ilang trilyon to. Kailangan meron din kami dyan. Di ba? So anong gagawin ni Pangulong Duterte? Pag sinabi niya, mga putang ina ninyo, hindi ko pwede, wala ng korupsyon. Sabihin ng mga kung mambabatas na kasama dyan sa mga budget deliberation, wala, pasisyahan tayo, mag-a-abstain kami, hindi kami boboto. So wala magagawa si Pangulong Duterte kahit magmura siya ng magmura, nasa botohan niya ng Kongreso. Sinamantala habang busy ang ating presidente sa pagsugpo nitong illegal drugs, no? Busy sa pagsugpo ng illegal drug. Itong namang mga mababatas po natin, itong mga ibang natin, leader natin ay busy po habang nalilingat ng konting ating presidente. Iba naman ang kanilang ginagawa, di ba? Kaya dapat tawagan natin yung Commission on Audit. Ilabas ninyo yung mga findings ninyo sa mga proyekto ng mga mambabatas. Hindi lamang ng mga mambabatas. Lahat ng mga politikong may kinalaman sa mga proyekto. Yan ang kahilingan natin. Pati yung Office of the Ombudsman. Bakit na basura lahat ng kaso ni Gloria Arroyo? Ang dami-dami pang ibang mga high-profile cases ang nabasura. Samantalang yung mga maliliit na mayor, hindi lang nakapag-file ng SALN, suspendido kagad. Samantalang yung nakawan sa malalaking opisyal ng gobyerno, hindi nyo maaktuhan. Di ba? Yan ang problema. Madali tayong ang ombudsman, parang merong selective justice to. Hindi pwedeng ganun. Kailangan tuloy-tuloy. Diba? Pare-pareho, hindi yung ultimo ba naman SALN, katulad yan sa Sulu. Sinuspindi si Governor Toto Tan dahil hindi lang nakapag-file on time ng kanyang SALN, 1 buwan. O nung sinuspindi siya, di nagkatenga-tenga mga proyekto sa Sulu. O sinong perwisyo dyan, di ba? Mga mamamayan. Samantalang ang dami-dami diyang nagnanakaw sa gobyerno, walang magawa. Yung COA hindi makapaglabas ng report. Bakit? Takot ba kayo? Dapat ilabas niyo. Pag meron kayong nakitang red flag, ilabas kaagad. Ibigay niyo sa media upang ang media naman ay maipaalam to sa publiko. Ayun ang problema. May gani na media, mga kaigsunan, no? Aron may buwan ang tanang unsay mga anomalya, unsay mga sikreto nining mga taong buhaya ba? Ang buhaya sa una, panahon pa namong buhaya, tuwa dito sa kamanglihan. Karoon na mas taas, nasa bukid. Ako naman hindi naman ako pabor tawagin yung mga mambabatas ng buhaya. Kasi may mga ano rin yan di ba? May mga pamilya. Hindi ba sila pwedeng tawagin buhaya? Hindi pwedeng tawagin masama, kurakot. Di ba? Ang sa atin dito ay yung proseso lamang. Kung maayos yung proseso, hindi naman natin kailangan tawagin na magkaroon ng name calling katulad ng ginawa nitong si Raffy Tulfo. Dito mga kaibigan, patas na patas tayo. Kaya lang naman na inilabas yung programa ni Tulfo ay upang mapakinggan ang pahayag nitong si Edsel Lagman. Kasi isa siya sa mga inaakusahan. Kung hindi nagsalita si Edsel Lagman, so hindi malaman ng publiko na mali ang ulat na ginawa ng Philippine Star na binabasa naman itong si Raffy Tulfo. So at least nabigyan ng pagkakataon si Congressman Lagman na talagang liwanagin. Itong si Lagman naman, yung anak nga niya, kalaban niya. Yung anak niya, mga kaibigan, kalaban niya mismo sa politika. Ita niyo, nung nakaraang election, kung magsalita yung anak niya laban sa kanya, imagine, parang ibang tao. Ganun katindi mga politika. Imagine, isa kang anak. Kung lait-laitin mo magulang mo dahil lamang sa politika, ako, grabe. Pinalabas sa television yan. Hindi tayo agree sa mga kung ano-anong itinatawag sa mga mambabatas. Kasi kahit anong gawin natin, meron silang mandato. Nanalo sila sa eleksyon, so dapat silang igalang. Dapat bigyan sila ng honor. Diba? Speaking of honor, kailangan on the part naman ng mga mambabatas,
gawin naman nila yun ng tama dahil alam nilang meron nagbabantay. Andiyan dyan ang mga mamamayan, andiyan dyan ang media, at lalong-lalo lang sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, madaling kumalat ang mga balita, mga impormasyon. Katulad yung Lenny Leaks na yan. Di umutot na yung balita, di kumalat na, nangamoy yung plano nilang pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Diba? Tinood na mga kaigsunan. So, mao mo na kinahanglan kitang tanan na masayod ta sa unsay mga kalihukan diha sa atong munisipyo, sa atong opisina diha, sa atong mga ilabi na gyud dito sa katas-an nato, no? Kinahanglan nga masayod ta natay mga kasayuran ba unya kitay magbanabana, kitay mabalansi ana unsa man pud atong himuon bilang kay kita lang pud kabutang diha sila ha. Kita man puy nagbutar nga sila ang representante nato sila, di ba? Gibutang gipabungko nato sila, mi daog na mi boto ta nila. So kinahanglan nga kita pod magbantay pod ta unsa man puy atong buhaton lining ilang mga ginabuhat. Kita man puy malugi mga kaigsunan, di ba? Kita po'y mawalag silbi kay ginani na sila mo data kita naman pobre at ganang purpose sila nang ganing pakialaman na, di ba? Yeah, purpose na yan. Actually, yung dapat ang sentro ng pagbabantay rito, hindi naman dapat na sa mga mambabatas. Dahil ang pagbabantay rito ay mga empleyado ng pamahalaan. Di ba? Katulad doon nakaraang panahon nitong si Aquino, panahon nitong si Arroyo, ang daming problema. Yung mga salapi, di ba? Napupunta sa eleksyon. Kung ano-anong proyektong ginagawa. Tapos wala naman katulad dito sa Department of Public Works and Highways. May crack lang yung mga semento ng kalsada, sementadong kalsada, talagang gigibain na. Ang tawag nila dyan, reblocking. Pwede naman lagyan ng masilya ng asfalto. Pag nilagyan mo ng asfalto yan, solve na yung crack mo. Problema sa DPWH, pag meron silang mga reblocking, wawasakin nila yung semento, sa kanila sisimentohan ng bago, pagkalipas sa isang taon, saka naman nila tatakpan ng asfalto. Di ba? Bangag talaga. Imagine mga kaibigan, may crack yung semento, wawasakin mo yung semento para sementohan. After 1 year, saka naman nila lalatagan ng asfalto. Ang ginawa mo nila sana, kita mo naman, lalatagan mo pala ng asfalto yan, sana in-asfaltohan mo na lang. Di ba? Yan ang problema sa DPWH. Masyadong matindi corruption dyan. Kwartagod. So, unsa may mga ilang plano, no? Unsa ilang ginabuhat kay kwarta manggod kinilaging kwarta na unsa man sila, oy. Kwarta. Wala lang hunahuna kundi puro kwarta mga kaigsunan. Kaya mabuti tayo. Wala tayong kwarta. Wala tayong problema. Alam niyo mga kaibigan, basta may kwarta, maraming problema. Dahil alam mo, mga tao hindi kontento sa isang bagay. Human nature yan. Hindi kontento sa maliit na salapi. Kailangan magkaroon ng maliit na salapi. Gusto mas malaki pa. Pag nagkaroon ng malaki salapi, gusto mas malaki pa. Diba talagang may hirapan itong ating inang bayan na umusad. Dahil nasimula na yung corruption mula pa ng mga ilang administrasyon na nagdaan. So mabuti na lamang itong si Pangulong Duterte medyo matigas. Pero may mga nakakalusot pa rin. Nasa droga. Ang dami mga politikong involved dyan. Yung mga iba hindi mahuli-huli dahil marunong magtago. Ay, nako, wala na tayong oras. Paalam ka na, brother. Ay, naku mga kaigsunan. Interesting kayo ng among chismis diri ando, di ba, no? Kita na magbantay-bantay diha, kita na magbalanse-balanse sa mga chismis nga nadungog ninyo diri sa atong programa kining Radio Mindanao. So, ano tayo igong panahon mga kaigsunan? Sunod ugma na po, magkuyog-kuyog lang gihapon ta og daghang pang mga istorya, mga chismis inyong mabati din sa atong tulumanon. Kinilang gihapon si Abdel Disa, nagangingon nga mayong hapon o daghang salamat kaninyong tanan. Alright, salamat sir brother. Tapos na naman yung isang oras namin bueno, bago tayo magtapos, nawala na tayo ng commercial kanina dahil sa haba ng programa. Nitong si Rafi Tulfo at yung kanilang palitan ng diskusyon dito kay Congressman Edsel Lagban. At ulit mga kaibigan, yan ang pinag-uusapan lamang yan. Bawang mga opinyon at komentaryo.
Huwag ninyong paniniwalaan yung mga naririnig ninyo, mga sinasabi namin. Mga kaibigan, nais namin pasalamatan yung aming sponsor. Yung aming major sponsor, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At maaari na kayo makabili niyan. Available sa lahat ng inyong mga newspaper dealers. Di ba? Maos na ako. May buhok yung nalamunan ko. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, ito po ang inyong balingkod. Alcito nagsasabing, isang napakainit na hapon hanggang bukas. I love you, Mama.